Welcome back mga kasangbahay. Kayo ay nakatutok pa rin sa programang Bayanihan. Base sa Batas Pambansa bilang 881 o ang Omnibus Election Code of the Philippines, isinasagawa ng ating bansa ang eleksyon mula lokal hanggang national level upang ihalal ang mga taong pinaniniwalaan nating may kakayahang maghatid ng pagbabago sa ating bansa. Upang lubos nating maunawaan kung ano-ano ang preparasyong isinasagawa para sa nalalapit na halalan, ating makakapanayam ang Deputy Director for Operations ng Philippine National Police na si Chief Superintendent Miguel Antonio Jr. Magandang gabi sa iyo, June. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa ating mga kasambahay na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Sana po kayo ay masiyahan at masagot ang inyong mga katanungan at mga agam-agam ay ating maiayos lahat. Magandang gabi po. Thank you, June. At kasama din natin ngayong gabi ang Director for Education and Information Department ng COMELEC. Walang iba kundi si Miss Maria Victoria Dulcero. Good evening, Vicky. Magandang gabi din sa iyo, Mike. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapanood ng ating bayanihan. Alam mo, Vicky and June, napaka-exciting itong taon na 2013. Sa amin sa IPSB Bayanihan, sinasabi ni General Bautista, this is winning time for yung mga programa natin sa bayanihan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung national exercise na tinatawag na eleksyon. Malawak ba ito, Vicky? Gano'ng kalaki ito? Napakalawak, Mike. Sa unang pagkakataon, pagsasabay-sabayin natin ang tatlong eleksyon. National elections kung saan maghahalal tayo ng senador at party list. Sa local naman, maghahalal tayo ng congressman, governor, vice governor, ang mga members ng provincial council, isang mayor, isang vice mayor, at ang members ng city or municipal council. At kasama ngayon ang officials ng armed regional government. Kasama yan sa mga ihahalal din natin. Ay, talagang lubos na napakalawak nito. Oo nga. Grabe talaga. Pero nakikita natin na ang COMELEC ay nakahanda rito. Anong paghahanda ang ginagawa natin dito? Nag-umpisa ang paghahanda namin, Mike, nung isang taon. You know? So, sa Monday, excited na kami kasi po, uumpisahan na ang pag-iimprenta ng ating mga balota. For these elections, we will print around 52 million ballots. So, ibig sabihin, tunay-tuneladang papel ang magagamit natin dito. Kasi, ang alam ko, kung national hanggang local, ilang mayor yan, ilang vice mayor yan, ilang governor yan, ipaliwanag mo. Sa governor po, 8 po ang provincia natin. 80 governors yan. Pati sa mayors naman, we have 143 cities. And then we have more than 1,400 municipalities. Gano'ng kahaba yung balota? Mga 24 inches. So, more or less, we have more than 130 participating party lists dito sa ating elections sa May 30. Yung tinatawag na computerization, yan ba ay gagamitin ngayong elections na ito? Totoo yan, Mike. Second time na po natin gagamitin ng automated elections. So after May 10, 2010, ito na po ang pangalawang beses na gagamitin natin ng mga pitas machines sa ating pagboto po sa lahat ng presinto sa buong bansa. So, ibig sabihin, excited ka at excited din lahat tayo. Kasi po, nakita natin ng May 10, 2010, gano'ng kabilis ang ating naging pagbilang. So, after a few hours, alam na natin silang nanalo sa local at after a day or less than a day, alam na rin natin sino ang nanalo sa national position. Maraming salamat, Vicky, at mga kasambahay. Alam natin na pag ang COMELEC ay busy, may isang ahensya ng pamahalaan na busy rin pagdating ng elections. At walang iba kundi ang ating kapulisan. Gusto kong itanong ngayon kay June, ano ba ang preparations ng Philippine National Police dito sa political exercise na ito? Nag-umpisa po yung preparation namin, sir, last year. Mula nung malaman namin na meron ng schedule ng COMELEC, gumawa na po kami ng plano kung paano po matiyak na maging maayos, mapayapa, at may kredibilidad na eleksyon kung mangyayari itong Mayo. Tapos, nakipag-unayan na rin po kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na magiging katulong natin, katuwang natin sa ganitong layunin na mapatahimik. Inumpisahan na rin po namin yung mga operations natin na malansag yung mga masasamang loob
hulihin yung mga illegal na firearms nang matiyak po na walang magagamit na pananakot sa darating na halalan. Ina-maximize po natin lahat ng tao ngayon sa field. Ganun pa man, hiniling din po namin ang tulong ng Armed Forces na makipagtulungan sa amin. Sa umpisang yun hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang preparasyon ng COMELEC at ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. What can we expect dito sa May elections? Will it be safe? Will it be fair? Ano ang preparation natin? Ano po muna kayo? Gagamit po tayo ng isang makina muli sa atin pong gagawing halalan. Gagamit po tayo ng balota kung saan ang mga pangalan po ng mga kandidato ay nandoon at nakasulat, nakalimbag na po sa ating mga balota. Ang gagawin po ng bawat botante ay isi-shade lang po ang oval o yung bilog ng katabi ng pangalan ng kandidato kung gusto nyong iboto. Para po mabilang talaga ang mga boto natin, ay maayos po nating i-shade o i-blacken yung mga bilog na katabi ng pangalan na gusto po nating iboto. Ikalawa po ay huwag mag-overvote. Ayan, Mike. Governor, isa lang yan. Dalawa ang Isa pinili lang. mo. Ano Pag mangyayari? dalawa po ang pinili natin, dalawa ang shinade, ang mangyayari po dyan, hindi po makakount ang boto ninyo sa posisyong iyon. So, pero po, dun sa iba pong posisyon, kung saan naman po tama ang inyong pagboto, bibilangin po iyan ng ating PCOS machine. So, pagkatapos po ng pag-fill up, pag-shade natin ng ating balota, ilalagay po natin mismo ang balota. Isusubo po natin sa PCOS machine. Tama yan, Vicky. At mga kasambahay, ang pagbuboto ay huwag natin sayangin. Alam natin na ito ay hindi lamang isang obligasyon, kundi ito ay isang pribilegyo natin Tama. bilang citizens of the Philippines. Kaya, let our votes count. Mga kasambahay, manatili po kayong nakatutok. Magbabalik ang bayanihan.